Simulang magpanik itong si Betsy matapos ngang magkwento ang kanyang amo at sinabi nito na kahit sulit pa sila nitong si Gerald ay maaari ding ang sulit ay maging liquid at form into gas at maglaho na lamang parang bula, kaya hindi siya pagkakasigurado sa anumang mangyayari sa hinaharap. Hindi niya kontrolado ang lahat, lalong lalo na at malaya sila sa isa't isa, kaya hindi niya makakasigurado na talagang sila ang magiging para sa isa't isa. Kaya naman nagpanik agad-agad itong si Betsy at agad na tinawagan itong si Jenna at itong si Gerald. Nagulat din siya nang makita niya na magkasama na nga ang dalawa sa isang kwarto, dahil iniiwasan nga ng dalawa na bigla na lamang darating nga itong interviewer para sa kanilang US visa. Sinabi ni Jenna na kailangan lamang nilang gawin para in case nga na biglang darating ang naturong interviewer at hindi na sila mahihirapan pa, at wag umano siyang mag-alala sapagkat hindi naman sila magkatabi sa higaan. Pwede namang matulog sa sofa itong si Gerald o kaya sa lapag. Importante lang ay magkasama sila at handa sila sa oras na kumatok na nga yung nag-interview kay Gerald para sa tuluyan ng magbigyan ng US visa. Papraning na nga itong si Betsy, samantalang siya naman ang may gusto ng sit-up na yon dahil sa kanyang pagka-ambisyosa, at kaya naman napilitan na lang itong si Gerald na gawin ang lahat para lamang tumigil siya, dahil para siyang bata na nagtatantrums na hindi titigil hanggat hindi makukuha ang kanyang gusto. At dahil nga sa mahal siya nga nitong si Gerald ay ginawa na niya ang lahat para lamang mapasaya niya ang kanyang jowa na si Betsy. Samantala, para hindi nga mainip sa pag-aantay itong si Gerald, pansamantala muna siyang pumasok nga sa grocery nitong si Jenna para maaliw siya. At dahil naawa naman itong si Jenna ay binigyan niya ito ng regalo, isang jacket na makapal, dahil alam niyang malamig sa stockroom. Nasayahan naman itong si Gerald sapagkat ni minsan ay hindi pa siya nakatanggap ng regalo kay Betsy. Puro siya lang ang nagbibigay, at nagalak siya ng gusto sapagkat kay Jenna pa ito nanggagaling. Sekreto lamang ng dalawa ang bagay na iyon sapagkat ayaw ng kanyang mga magulang ang estado nga nilang dalawa. At gusto nito na mas makahanap nga si Gerald ng magandang trabaho agad-agad. Ngunit nahuli nga siya ng kanyang ama matapos nga nakita ito sa loob ng stockroom ng grocery na pag-aari ng kanyang anak. Pakiramdam nito ay niloloko lamang itong si Jenna na anak niya, kaya naman ito'y kanyang nasuntok. Galit na nga itong si Robert dito kay Jenna, at dahil sa ginagawa niya na nagpapagamit lamang siya nitong si Gerald. Ngunit sinabi naman ni Jenna na hindi niya pwedeng pabayaan, dahil kahit anong gawin niya ay asawa pa rin niya itong si Gerald, at gumagawa naman siya ng paraan. Inaantay lamang talaga niya na magkaroon siya ng visa, US visa, para mas madali siya makapag-apply at magamit na niya ang kanyang kursong nurse. Kung ngayon pa lang ay galit na si Robert, ano ba kaya pag matuklasan niya ang katotohanan na tama ang kanyang hinala, na ginagamit lang ang kanyang anak na si Jenna para sa sariling interes nito. Ang gusto lang nito ay magkaroon ng US citizen, at bukod pa roon ay hihiwalay na nga itong si Jenna at magpapakasal na sa iba na si Betsy. Malaking gulo nga ang pinasok ng dalawa, lalong-lalo na itong si Gerald nangako sa harapan ng kanyang ama na gagawin ang lahat at hindi lulukohin ang kanyang anak na si Jenna. Samantala, maaaksidente naman ang ina nga nitong si Jenna sapagkat bigla na lamang itong aatakihin. Dito na nga magsisimula na manghihina na ang kanyang ina hanggang sa tuluyan na itong mamamatay.